Ngayon po ay pagpapatuloy natin yung Master's Plan Part 4. Nasa pang-7 na tayo, supervision o pangangasiwa. Alam nyo, patuloy na pinapangasiwaan ni Jesus ang kanyang mga alagad at siniguro ni Jesus na makasama ang kanyang mga alagad sa pagsunod sa paglilingkod sa kanilang paglilibot upang marinig ang kanilang mga ulat at ibahagi sa kanila ang pagpapala ng kanyang ministeryo sa paggawa. Saan man at kahit anong oras siya ay kasama nila at tinutulungan niya silang maunawaan ang dahilan sa mga naunang paraan ng kanilang ginagawa upang hihanda sila para sa ilang bagong pamamaraan at karanasan. Ang kanyang mga tanong, mga paghahalimbawa, babala at payo ay ginawa upang mailabas ang mga bagay na kailangan nilang malaman para matupad ang kanyang gawain na pag-ebanghelyo ng mundo. Hindi nagtagal, matapos ipadala ang 12, nagtipon-tipon sila kasama ni Jesus upang sabihin kung ano ang mga bagay na kanilang ginawa. So, ibig sabihin ay pinapareport din sila ng Panginoon bilang part ng kanilang training program. Meron silang accountability kung ginagawa nga ba ang tungkulin nila bilang tagasunod ni Jesus. Basahin natin ang Marcos 6:30. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng mga kanilang ginawa at itinuro. Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis nga silang sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar. Sa verse 32, ang muling pagsasama-sama ng mga alagad pagkatapos ng kanilang evangelistic tour ay nagbigay sa kanila ng kaunting kapahingaan sa katawan at kaluluwa. Tungkol kung gaano ito katagal, hindi sinasabi sa kasulatan. Marahil ilang araw o isang linggo. Ang oras dito ay hindi mahalagang bagay. Ang mahalaga tulad ng ipinapakita sa Bible ay pagkatapos na ang mga alagad ay pinadala upang gumawa ng gawain sa Panginoon, nasahan silang ibahagi ang kanilang mga karanasan sa grupo. Nagkaroon sila ng sharing sa kanilang bawat gawain. Dahil dito, ang bawat sharing ay nagdudulot ng encouragement sa bawat isa sa kanila. Mababasa natin yan sa Lucas 9:10. Pagbalik ng mga apostol, isinalaysay nila kay Jesus ang lahat ng kanilang ginawa. Pagkatapos, umalis si Jesus kasama ang mga alagad papunta sa bayan ng Bethsaida. Makikita sa mga talata na muling pagkikita na ito ay una ng inayos at ang unang pagmimiting ng mga alagad ay isang field assignment lamang habang patuloy sila nagsasanay kasama ang Panginoon. Sa sumunod na mga pangyayari, matapos lumabas ang 70, tinawag sila ni Jesus para iulat ang kanilang gawain sa pagbisita at ang 70 ay bumalik na may kagalakan na nagsasabing, Panginoon, maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin sa iyong pangalan. Mababasa natin sa Lucas 10:17. Masayang-masayang bumalik ang 72. Iniulat nila, Panginoon, kahit po mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Sa nakaraang misyon ng 12, walang binabanggit na anumang kagilagilalas na tagumpay sa kanilang gawain. Ngunit, sa pagkakataong ito sa Lucas 10:17 ay parang nagkaroon sila ng excitement na ulat na tagumpay. Marahil ang pagkakaiba ay ang karagdagang karanasan na nakuha ng mga alagad. Si Jesus ay napuspos ng kagalakan sa nangyaring ito. At sinabi niya na sa Lucas 10:18, namasdan ko si Satanas na nahulog na parang kidlat mula sa langit. Sa oras ding iyon ay nagalak siya sa banal na espiritu at pagkatapos ay itinaas ang kanyang tinig sa papuri sa Diyos dahil sa nagawa. Basahin natin ang Lucas 10:21-22. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng kagalakan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sinabi niya, salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at matatalino ang mga bagay na ito. Ngunit inihayag mo sa mga walang muwang. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mong mangyari. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama at wala naman nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga taong minarapat ng anak na makakilala sa Ama.
Ito ang ginawa ni Jesus sa mahabang buwan. Ang pangangasiwa niya sa mga alagad at ngayon ay nagsisimula na niyang makita ang kanyang pagsisikap na nagpapakita ng bunga. Subalit, upang ipakita kung paano naging alerto si Jesus na gawing ituro ang mga karanasan ang katotohanan, maging ang okasyon na ito ay ginamit niya upang bigyan ng babala ang mga alagad laban sa kapalaluan ng kanilang mga nagawa. Tulad ng sinabi niya sa Lucas 10:20. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Mas binigyang halaga ni Jesus ang kaligtasan ng mga alagad kaysa sa mga gawain tulad ng pagpapalayas ng demonyo na ikinasiya nila sa Lucas 10:17. Binigyang tuon ni Jesus na mahalagang ang kanilang pangalan ay nakasulat sa Book of Life at kanya silang makakasama magpakailanman dahil sa ipinagkakaloob niyang buhay na walang hanggan. Ang isa sa mga pinakamaigpit na turo ng Panginoon sa pagtatama kasunod ng aktibidad ng mga alagad ay kaugnay ng kanilang pag-uugali sa iba sa gawain na hindi miyembro ng apostolikong grupo. Tila sa kanilang paglalakbay ay may ilang tao silang nakasalubong na nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus. Ngunit dahil ang mga taong ito ay hindi mula sa kanilang denominasyon, mahigpit na pinagsabihan ng mga alagad ang mga ito. Yan ay mababasa natin sa Lucas 9:49. Sinabi ni Juan, Panginoon, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa inyong pangalan. Pinagbawalan po namin siya sapagkat hindi natin siya kasamahan. Walang dudang nadama ng mga alagad na tama ang ginagawa nila. Ngunit nang iulat ito sa Panginoon, binigyan sila ni Jesus ng mahabang diskurso tungkol sa hindi magandang ginawa nila sa mga taong may taos-pusong gumagawa nito para sa Kanya. Lucas 9:50. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat ang hindi laban sa inyo ay kakampi ninyo. Mateo 18. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng mga taong pinagagalingan nito. Alam niyo, mabigat ang mga salita ng Panginoon tungkol sa gawain ito. Hindi niya pinapayagan na maging dahilan ng kapwa mananampalataya upang magkasala at matalisod ang isang naniniwala rin kay Jesus. Mateo 18:14. Gayun din naman, hindi ayon sa kalooban ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Bilang mga Kristiyano, dapat nating alalahanin kung paano nakakaapekto ating mga kilos sa iba, lalo na sa mga nasa sambahayan ng Diyos. Responsibilidad natin na maging positibong impluwensya sa kanilang buhay. Tulungan silang umunlad sa espiritual at iwasan anumang bagay na maaring magdulot sa kanila ng kasalanan. Kung nakagawa tayo ng bagay na naging dahilan upang magkasala ang iba, dapat natin ipagtapat ang ating maling ginawa at humingi ng kapatawaran. Kapwa mula sa Diyos at sa mga taong nagawa natin ng kamalian. Sa paggawa nito, pinapakita natin na tayo ay tunay na mga tagasunod ni Jesus. 1:13-35. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. At isa pang pangyayari, ang mga alagad ay nakatagpo ng ilang pagtutol sa kanilang gawain habang nasa isang assignment para sa kanilang Panginoon sa Samaria. Dahil sa agarang reaksyon, nalipulin ang mga tao, nais nilang magpababa ng apoy mula sa langit. Basahin natin yan sa Lucas 9:51-54. Nang nalalapit na ang panahong iakyat si Jesus sa langit, buo na ang kanyang kapasyahang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Pumunta sila sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya na matutuluyan. Ngunit ayaw siyang patuloyin ng mga Samaritano dahil buo na ang kanyang kapasyahang pumunta sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, sinabi nila, Panginoon, gusto ba ninyong magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang sila'y lipulin? Tulad ng ginawa ni Elias?
Subalit ito ang tugon ni Jesus sa kanila. Basahin natin sa Lucas 9:55-56. Ngunit hinarap sila ni Jesus at sila'y pinagalitan. Hindi ninyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang ipahamak, kundi iligtas ang mga tao. At nagpunta sila sa ibang nayon. Ang layunin natin ay ang pandaigdigang pag-ebanghelyo. Upang magawa ito, ay makita muna sa atin ang pagmamahal ni Jesus. Sa mga talatang nabanggit, ang kalooban ni Jesus ay may ligtas ang mga tao mula sa tiyak na kapahamakan. Ngayong panahon natin, gamit ang technology tulad ng social media, ito ay isang magandang pamamaraan upang magamit at maabot ang buong mundo sa pag-ebanghelyo tulad ng ginagawa natin dito sa WOTG. Dumako tayo sa panghuling prinsipyo ng evangelism, ang reproduction o pagpaparami. 1:15-16. Hindi kayo pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Inasahan ni Jesus na magparami ang mga alagad. Nilayon ni Jesus na ang mga alagad ay makagawa ng kanyang wangis sa pamamagitan ng pagtitipon ng simbahan sa mundo. Sa gayon, ang kanyang ministeryo sa Espiritu ay dumoble ng maraming beses mula sa buhay ng kanyang mga alagad. Sa pamamagitan nila o ng mga alagad at ng iba pang katulad nila, patuloy na lalawak at dadami ang mga tagasunod ni Jesus. Sa ganito ring paraan, ang pagkakataong malaman nila sa Panginoon at sa pamamagitan ng strategy niya, ang pagsakop sa mundo sa pag-ebanghelyo. Itinayo ni Jesus sa kanyang mga disipulo ang struktura ng isang simbahan na hahamon at magtatagumpay laban sa lahat ng kapangyarihan ng kamatayan at impyerno. Nagsimula ito na maliit na parang butil na mustasa, ngunit lalago ito sa laki at lakas hanggang sa isang maging malaking punong higit sa lahat ng halaman. Mateo 13. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi, ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa sa alinmang halaman at nagiging punong kahoy, kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Hindi inaasahan ni Jesus na ang lahat ay maliligtas. Kinilala niya ng makatotohanan ang pagre-rebelde ng mga tao sa kabila ng biyaya o grace na kaloob niya. Ngunit naunawaan niya ang araw na ang ebanghelyo ng kaligtasan sa kanyang pangalan ay ipahayag ng kapanipaniwala sa bawat nilalang. Gaano man kalaki ang mga pagsubok na dadaanan ng kanyang mga tagasunod, ang kanyang tagumpay ay tiyak. Ang kanyang simbahan ay mananalo sa huli. Walang permanenteng mananaig laban dito. Basahin natin yan sa Mateo 16:18. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo kong aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ang hindi kapanipaniwalang pagtitiwala na ito sa hinaharap ay batay sa kanyang kaalaman tungkol sa mga sumasamba sa kanya sa kasalukuyan. Alam niya na natututuhan ng kanyang mga alagad ang diwa ng kanyang kaluwalhatian. Ibinuod ito ni Pedro, ang tagapagsalita ng mga alagad, sa kanyang pagpapatibay kay Jesus. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yan ay nasa Mateo 16:16. Alam niyo, narito ang isang katotohanan ng hindi masisira. At sa saligang ito, naunawaan ni Jesus kung paano matatamo ang kanyang tagumpay. Nang sumagot siya, ikaw ay Pedro, at sa batong ito ay itatayo kong aking iglesia. Ang lakas ng mga salitang ito ay mahalaga upang magkaroon tayo ng initiative sa pagsasakatuparan nito. Ang mga salita ni Jesus ay para sa isang tao na personal na nagpatibay ng pananampalataya sa kanyang Panginoon. Sa Lucas 9:20, ipinakita ni Jesus kung paano gumalaw ang Diyos sa bawat tao tulad ni Pedro. Ito ay isang bagay na ginawa mismo ni Pedro gaya ng nilinaw ni Jesus. Mateo 16:17, sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas,
sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inahayag sa iyo ng sino mang tao kundi ng aking Ama na nasa langit. Ang pananampalataya ng mga apostol sa buhay ni Kristo ay napailalim sa kanyang buhay, kaya ito ay naging bato-bato na kinilala ni Pedro na kanyang Panginoon. Ang pangunahing batong panulok or cornerstone kung saan ang lahat ng mananampalataya ay mga batong buhay sa pagtatayo ng kanyang simbahan. Basahin natin yan sa 1 Pedro 2:4-8. Lumapit kayo sa kanya, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, pag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, tignan ninyo, inilalagay ko sa Zion ang isang batong panulukan. Pinili at mahalaga, hindi mapapahiya ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit sa mga hindi sumasampalataya, natutupad ang mga ito. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. At ito, ang batong katitisuran ng mga tao. Batong ikadadapa nila. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ganoon ang nakatakda para sa kanila. At ito pa ang sabi sa Efeso 2:20-22. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at ng mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nakakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Gayunman, hindi natin dapat palampasin na makita ang direktang kaugnayan ng pagpapatotoo kay Kristo at ng sukdulang tagumpay laban sa mundo. Sa verse 22, hindi makakarating ang isa kung wala ang isa. Ang mga katotohanan ito ng magkasama sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay ang makapangyarihang gawain ni Jesus sa pag-ebanghelyo. Ang dakilang utos ni Kristo na ibinigay sa kanyang simbahan ay gumawa ng mga disipulo sa bawat nilalang. Matthew 28:19. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Ito ay isang utos at hindi option lang na ibinigay ng Diyos. Ang salita dito ay nagpapahiwatig na ang mga alagad ay lalabas sa mundo upang gumawa ng mga alagad ni Kristo na katulad din nila. Ang misyon ay mas binigyan din pa kapag pinag-aralan ang tekstong Griego na talata at makikita na ang mga salitang pumunta, magbinyag at magturo ay pawang mga prinsipyong nanggaling sa pandiwang gumawa ng mga alagad. Ibig sabihin, ang dakilang utos ay di lamang pagpunta sa mga dulo ng mundo na mga ngaral ng Ebanghelyo, ni ang magbinyag ng maraming mga nabinyagan sa pangalan ni Jesus, ni upang turuan sila ng mga tuntunin ni Kristo, kundi ang gumawa ng mga disipulo, upang bumuo ng mga taong katulad nilang nagsumikap sundin ang utos ni Kristo na hindi lamang sila sumunod, kundi nag-akay ng iba pa na sundin ang kanyang landas. Tanging mga tunay na alagad lamang ni Jesus ang gagawa pa ng iba pang mga aktibidad ng komisyon upang matupad ang layunin ng dakilang utos na ito. Dito sa huli ay dapat nating suriin ang kontribusyon ng ating buhay at patutuo sa pinakadakilang layunin ni Jesus na siyang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang mga sumunod ba sa atin kay Kristo ay inaakay na ngayon ang iba sa Kanya at tinuturuan silang gumawa ng mga alagad na katulad natin? Pansinin natin na hindi sapat ang pag-share lang ng gospel at tumanggap kay Jesus sa puso niya. Bagamat ito ay mahalaga, ni hindi sapat ang pagbuo ng D-group, bagamat ito rin ay kinakailangan. Sa katunayan, hindi sapat na mailabas lang ang mga kaluluwang nananagumpay
kapuri-puri man ang gawain ito. Ang talagang mahalaga sa dapat pagpatuloy nating gawain ay ang katapatan kung saan may intensyon na gumawa ng mga alagad. Ang pagsubok sa anumang gawain ng pag-ebanghelyo sa gayon ay hindi kung ano ang nakikita sa kasalukuyan, ngunit sa pagiging epektibo kung saan ang gawain ay nagpapatuloy na susunod sa henerasyon. Gayon din ang mga pamantayan kung saan dapat sukatin ang tagumpay nito ay hindi kung gaano karami mga bagong pangalan ang idinagdag sa grupo, ngunit sa halip kung gaano karaming mga Kristiyano ang aktibong nagtatagumpay ng mga kaluluwa at sinasanay sila upang manalo ang mga karamihan. Ang ating patutuo ay mahalaga at dahil dito, ang mga pagpapahalaga ay masusukat lamang sa kawalang hanggan. Tulad ng sinabi ni Dawson Trotman, nasaan ang ating mga tauhan? Anong ginagawa nila para sa Diyos? Kayo, anong plano nyo? Ano ang plano ng buhay mo? Alam nyo, lahat tayo ay namumuhay na mayroon plano sa buhay. Ang plano ay ang prinsipyo ng pag-organize kung saan isinasagawa ang layunin ng buhay. Lahat ng mga prinsipyong inaral natin ay hindi magkakaroon ng kabuluhan sa buhay kung hindi ito isasama sa plano natin sa buhay. Binigyan tayo ni Jesus ng larawan kung paano gawin ang mga bagay na kalooban niya sa ating pag-aaral at siya mismo ay ang larawan na susundin natin sa ibinigay niyang misyon sa atin. Ang pamamaraan, partikular sa pag-ibanghelyo, ay maaaring magkakaiba-iba depende sa kultura kung saan tayo nabibilang. Ang mga nabubuhay sa kadiliman ng mundo ay kailangang makakita ng paniniwalaan, kailangan nilang magkaroon ng isang tatayo sa kanila at magsasabi, sumunod kayo sa akin, alam ko ang daan. Dito dapat mag-focus ang plano natin. Hindi tayo dapat umasa sa maraming tao. Sa panimula, maaaring magbigay ng isang taon o higit pa sa isang taon o sa 2 taon kaysa sa maramihan agad na ating i-disciple. Mas maganda na kahit kakaunti lamang dahil sa pagmamahal nila sa Panginoong Hesus ay intentional nilang gagawing ibigay ang kanilang oras, talento, at maging parte ng kanilang kabuhayan sa ibang tao na inaakay sa Panginoon. Ang ganitong mataas na pamantayan ay siguradong magastos. Malamang marami sa mga nagsisimula ay pag-iisip na parang mahirap naman at sa kalaunan ay hindi na magtutuloy-tuloy sa pagmiministeryo. Ngayon pa lamang ay kailangan na nating harapin ito. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi madali. Nilalang tayo ng Diyos para sa kanyang kasiyahan. Tingnan natin yan sa Pahayag 4:11, aming Panginoon at Diyos. Karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. At sabi pa sa Colossus 1:16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Maaaring magkaroon tayo ng mga disappointments. Subalit kapag tayo ay nagmiministeryo, katumbas nito ay ang lubos na kagalakan sa bawat sandali ng paglilingkod sa Panginoon habang dumadaan ang mga taon. Dito natin ma-experience si Jesus na malapit sa ating buhay dahil kaisa natin siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ito ang pinangako niya, pakatandaan natin, Mateo 20:20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ayon sa talata, pinapaalala lang sa atin ni Jesus na lagi natin siyang kasama hanggang sa katapusan ng panahon at yan ang kanyang pangako sa atin. May pinanghahawakan tayo na sigurado. At dito, muli tayo magtatapos. At sa susunod ay pagpapatuloy natin ang aralin sa discipleship. God bless.